Bible. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo, na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitingnan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya, ang pulubing dating nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Everybody read the title, mga kapatid. 1, 2, 3, go. Better than silver and gold. Isa pa. Better than silver and gold. At tunay nga napakahalaga, mga kapatid, hindi ang pera, kundi ang salita ng Diyos. Mas mahalaga kaysa pilak o ginto. Amen po. Sapagkat ang salita ng Diyos, makapangyarihan at mananatiling magpakailanman. Amen. Dito po sa text na ito, nagkaroon po ng encounter between Peter, John, at yung tinatawag na beggar, no, na nandoon sa templo. No, na araw-araw, naroon siya, dinadala siya roon sa templo. At ano po ang senaryo? Ano yung ginagawa niya araw-araw? Namamalimos. Nanghihingi ng pera. Na, syempre, sa isip ng pulubi, yun ang kailangan niya. Amen. Sa isip niya, yun ang laging kailangan niya na araw-araw niyang kailangan sa buong buhay niya. Sino dito ang laging nasa isip niya, araw-araw ay pera? Walang umamin. At yung pulubing iyon, no, simula nung siya'y isilang, ay lumpo na. Amen. Ibig sabihin, inborn. Sa kanya, meron siyang sakit, no, at karamdaman. Pero dahil sa encounter na yon, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang sinabi ni Apostle Peter at ni John, wala kaming pera, wala kaming pilak o ginto, pero meron kaming ibibigay sa iyo. Sa tingin niyo po, mga kapatid, ano yung ibinigay ni Apostle Peter and ni John? Bago yung kagalingan, ano muna? Bago yung pananampalataya, ano muna? Salita ng Diyos. No? Marahil pag binulay-bulay mo, gumaling ka agad. Pero kapag i-analyze mo, gamitin mo yung discerning spirit, salita ng Diyos ang kanilang binigay. Ano yung title natin? Better than silver and gold. At sa ating buhay, mga kapatid, katulad ng devotion kanina, maraming senaryo sa atin na talagang parang wala ng pag-asa yung sitwasyon. Pero dahil nakilala mo, na-encounter mo ang Panginoon, nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Na simula nung ikaw ay isilang, akala mo ang buhay ay ang purpose ay pagpapayaman. Pero nung na-encounter mo si Jesus, na iba ang iyong kaisipan. Na ang kaisipan mo ngayon ay panlangit. Na ang kaisipan mo ngayon, napakahalaga pala ng kaligtasan ng tao. Oo, mahalaga po ang pera. Oo, kailangan natin ng pera. Dahil hindi tayo mabubuhay kung walang pera. Tama po ba? Pero ang sinasabi ng Biblia, God is your provider. You must seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng pangangailangan mo, idadagdag, sabi ng Panginoon. Pero ano yung kondisyon?
Hanapin mo muna ang katwiran ng Diyos. Hanapin mo muna ang salita ng Diyos. Mapuspos ka muna ng salita ng Diyos pamamagitan ng banal na Espiritu. Ganun po yung nangyari sa pulubi, mga kapatid. He was poor. He was begging bread. He was begging money every day of his life. Sino po dito yung nagsasawa na sa ganong pamumuhay? Yung ibig sabihin, hindi lang ito about sa pera, yung para bang cycle na lang, di ba? Yung parang nag-e-exist ka na lang at wala ng purpose. Sino dito yung nakaranas ng gano'n? No? Yung parang nandun ka lang lagi sa survival. Survive ka na lang ng survive. Pero ang sabi ng Panginoon, meron akong magandang plano para sa iyo. Sino naniniwala dito may magandang plano sa iyo ang Panginoon at sa pamilya mo? Amen. Dahil nais ng Panginoon, ang bawat isa ay matuto sa salita niya, nang sa gayon matuto kang magpuri, lumundag, sumayaw sa presensya ng Diyos. Amen. Bago yung miracle, mga kapatid, salita muna ng Diyos. Amen. Maraming tao, they are just after miracle. Uy, may naghihimala doon, punta tayo. Aminado po ba tayo dyan? Karamihan sa ating mga Pilipino, hanap tayo ng hanap ng himala. No? Sikat na sikat yung pelikula ni Nora Honor. Walang himala. No? Dahil, no, sa pelikulang iyon, parang sobrang hirap ng environment, no? Kaya parang nasabing walang himala. Pero ang katotohanan, mga kapatid, simula nung una pa lamang at magpasa hanggang ngayon, naniniwala ka ba na kayang maghimala ng Panginoon sa buhay? No? Paano nangyayari yung tinatawag na miracle? And one of the greatest miracle na ginagawa ng Diyos sa tao ay yung transformation ng kanyang karakter. No? Na yung dating addict, no? Na bago, nawala yung kanyang panlasa sa mga bisyo. Bakit? Nung na-encounter niya si Jesus, mas gusto niya nang magpuri sa Panginoon kaysa magbisyo. Mas gusto niya nang magpuri sa Panginoon, maglingkod sa Diyos, at sumunod sa Kanya, kahit ano pang mangyari sa buhay niya, dahil alam niya, ang buhay niya ay hindi sa Kanya, ay para sa Panginoon. Amen. So, napakahalaga, mga kapatid, na magkaroon tayo ng personal encounter. Everybody say, personal encounter. Yeah. Ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, kakatagpuin ng Diyos. Sino po dito nakaranasan yung kinatagpo siya ng Diyos? Amen? Na to the point na parang, Lord, wala ng pag-asa. Pero andun yung divine intervention. At merong ginamit ang Diyos na tao sa buhay mo. Amen? No? May gagamitin para ma-receive mo yung himala. Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Lord para sa himala. Praise the Lord! Isipin mo yon. Sabi ni Pedro at ni Juan, tao lang din naman sila, tama. Ang himala hindi galing sa tao. Pero, kasangkapan ng Diyos ang tao para maghimala sa kapwa-tao. Amen. Ang tanong, are you willing to be used as an instrument of miracles? Everybody say, instruments of miracles. Hindi po basta-basta nangyayari ang miracle or transformation sa buhay ng tao kung hindi willing ang mga tao na magpagamit at mag-associate sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. God is the same yesterday, today, and forever. Gumawa siya ng himala nung una sa Israel, mga kapatid. Isipin mo, 2 milyong katao na sa disyerto. Araw-araw for 40 years, pinapaulanan ng pagkain, pinapaulanan ng mana. Ilang kilo yon? Isipin mo, 2 million at si Moses, pinapangunahan ni Moses, pinili ng Diyos, ginamit si Moses para maghimala sa bayang Israel. Naisipin mo, walang makakain sa disyerto. Amen. No, nakatulad nung sa testimony kanina, pinaparaan ka talaga sa disyerto, yung walang-wala eh. Para malaman mo na naghihimala ang Diyos. Para malaman mo na may mga taong kayang gamitin ng Diyos para pagpalain ka. Para mabago yung buhay mo. Para malaman mo na mahal ka ng Diyos. No? Kahit sobrang tigas ng ulo mo. Amen.
Nung panahon ng Israel, actually 2 weeks kaya na nilang makapasok sa Promised Land. Pero bakit umabot ng 40 years? Because their character is not aligned in the will of the Lord. Yes. Amen? Hindi nakakamtan yung pangako. Pero dahil pa rin sa grasya ng Panginoon, pinagtiyagaan siya. Pinagtiyagaan niya sila. Sabihin mo sa katabi mo, God is faithful. Tapat po ang Panginoon. Isipin mo, pinagtiyagaan niya. For 40 years, araw-araw, umuulan ng ilang kilo yun. No? Sabihin mo, 1 kilo na lang sa isang tao. So, 2 million kilos every day bumabagsak mula sa langit. Amen? Ganon ang provider natin. Ganon mag-provide ang Panginoon. Kaya niya araw-araw kung meron kang tiwala at Amen. relasyon sa Kanya. Amen? Pinagtiyagaan niya ang bayang Israel for 40 years hanggang sa makapasok sa lupang pangako. No? At alam nyo, magpasa hanggang ngayon, sa panahon natin, marami pong pinagtiyatiyagaan ng Panginoon hanggang sa mabago ng lubos. Yes. Amen. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtiyaga tayo. Diba? Huwag tayong sumuko dun sa mga mahal natin sa buhay na matitigas yung ulo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan yun. Andito yan kasi gagamitin niyang miracle ng Panginoon. Amen? Amen. No? Nang sa gayon, malaman ng mga tao sa bahay nyo o sa kapitbahay nyo na merong Diyos na dapat paglikuran, dapat purihin. Na tayo ay nilikha, hindi lang basta mabuhay, matulog, magpayaman, magtrabaho, magnegosyo. No, that's not the purpose. The very essence of our existence is to glorify, worship, and praise the name of the Lord. Better than silver and gold. Ang ating pananaw dapat, mga kapatid, ay nakafocus sa Panginoon. Amen? And na-receive nung lumpo na yon yung miracle at the hands of the apostle. Sabihin mo sa katabi mo, pwedeng gamitin yung mga kamay mo. Amen? Pwedeng gamitin yung kamay mo. Sabi nga sa Biblia, yung may mga sakit, ipanalangin nyo. Gamitin yung kamay, ilayhan nyo. No? Yung mga may kalungkutan, may sakit, mag-confess kayo sa isa't isa ng kasalanan nyo. Kasi baka ang dulot ng sakit na yun, kasalanan, walang pagsisisi eh. Amen? At pag pinag-pray mo si kapatid, nilid mo in prayer, Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Nagkakaroon ng kagalingan eh. Kayang gamitin ng Lord ang bawat isa sa atin para magkaroon ng kagalingan. No? Magkaroon ng miracle. Everybody say healing. Everybody say deliverance. Malayang, 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 malaya. Bakit ka gustong palayain ng Panginoon? Kasi kapag hindi ka malaya, hindi ka makapagpuri sa Kanya eh. Nakaganon yung kamay mo. Diba? Eh sabi sa Psalms, diba? Lift up your holy hands to God. Lift up at this symbol of surrender. No? So for that reason, yung mga hands ng bawat isa sa atin, kaya po. Actually, kahit yung putol yung kamay eh. Kaya kang gamitin ng Panginoon para magkaroon ng himala sa ibang tao. Pero kapag ginamit ka naman ng Panginoon, don't take credit, don't take pride about it. Na, sis, dahil sa akin yun, kaya ka gumaling ha. No, it's all about the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen. The man who had been healed was lame from birth. Isipin nyo, sobrang tagal na. Matanda na yung tao. No, sabihin na natin, mga nasa 30 or 40 years old. Gano'ng katagal yun? Gano'ng katagal yung hinintay? No? Pero sinasabi sa atin ng Biblia, lalo na ngayon, mas marami na ang tinawag ng Panginoon, it's time for harvest. No? Yung mga aanihin, napakarami. Pero sabi, kakaunti yung magdagawa. Bakit ganon? Kaya sabi, pray. No, gamitin nyo yung panalangin. Pag naabot nyo yung trono ng Diyos, magkakaroon ng himala sa buhay ng mga tao sa paligid nyo. Yung panalangin, it's a challenge, it's a spiritual discipline sa atin mga kapatid. Na hindi lang siya once, no?
Ngunit sinasabi ng Biblia, be constant in prayer. Pray without ceasing. Magpasalamat kayong lagi. Dumulog kayong lagi sa Panginoon. Submit yourselves unto God. Amen? Kung gusto po natin magamit ng Panginoon at maranasan tuloy-tuloy ang kanyang biyaya at ang kanyang miracles, mga kapatid, you must be soaked in the presence of God. No? Kasi kikilos lang naman ng banal na espiritu o ang presensya ng Diyos sa isang tao kung willing siya at available siya magpagamit sa Panginoon. No? Hindi mo kayang mag-ministry kung hindi ka intimate, kung walang intimacy sa Panginoon. Kung patay ang panalangin mo, kung patay ang buhay panalangin mo, hindi ka kayang magamit ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit yung mga apostol makapangyarihan? Natunghayan natin. Chapter 1 ng Acts. Diba? Anong ginagawa nila? Nananalangin. Sama-samang nananalangin. Corporate prayer. Hanggang dumating ang banal na espiritu. No? And then Acts chapter 2. Yung Pedro na duwag. Naging pinakamatapang sa lahat. Bakit? Because of prayer. No? Na dati naduduwag ka, harapin ang mga tao at ibahagi ang testimonya mo. Pero ngayon, matapang mo nang ibinabahagi yon. Bakit? Dahil you are very aligned. You are very intimate in the presence of God. Amen? Kaya when Peter and John passed by on their way to the temple, the man asked them for money. Ano po yung hinihingi sa verse 3? Nang makita dito sina Pedro at Juan, napapasok sa templo, ano yung hinihingi? Alam ba natin mga kapatid, minsan yung hinihingi natin sa Panginoon, hindi talaga yun yung kailangan natin. Sino po yung nakakaalam dito noon? Kaya nga sa prayer mga kapatid, it's not just about request. No. It's asking the Lord, Lord, ano po ba ang kalooban mo? Amen. No. It's about communication. It's about open heart, heart to heart, spirit to spirit with the Lord. No? Na Panginoon, ang alam kong kailangan ko ay pera sa panahon ngayon. Pero Lord, ikaw ang higit na nakakaalam kung kailangan ko ngayon ng pera o meron pa akong mas dapat kailangan na unahin ngayon. Amen? Alam ba ng Lord kailangan mo yung pera? Alam ng Lord yun eh. Pero sasabihin mo na sa iyo ng Panginoon yung pinakamahalaga, better than silver and gold, which is His Word. Which is His principle, yung kanyang aral, yung kanyang prinsipyo. Gusto niyang maintindihan mo yon. Gusto niyang ipahayag sa iyo yon. Nang sa ganon, kapag binless ka na ng Panginoon, it can be on money or material blessings, alam mo nang i-handle yun at tuloy-tuloy na dadaloy ang pagpapala, magiging pagpapala ka sa ibang tao. Amen? May mga hinihingi kasi tayo sa Panginoon, hindi naman yun yung kailangan talaga natin. At minsan, nare-receive natin, ang sagot ng Panginoon is no. Amen. Sino dito naka-receive ng sagot ng Panginoon sa prayer niya? Hindi. Hindi. Ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon, hindi, meron akong mas magandang ibibigay sa iyo. Better than silver and gold. Better than what you desire. Because God knows your heart. God knows your needs. No? Akala natin, alam mo natin yung kailangan natin, no? Pero bakit maraming tao, ang dami ng pera, nagawa pang magpakamatay? Ang dami na nandun na sa peak of their career. Naabot na nila yung kanilang pangarap, pero bakit kulang pa rin? Dahil ang pinakauna, prioridad na kailangan mo sa buhay mo ay ang Panginoong Hesukristo na siyang lumikha sa iyo, siyang tumubos sa iyo doon sa krus. At wala nang iba. At lahat ng pangangailangan mo, idadagdag niya when you seek Him first. When you put God first. No? Maraming tao walang time for God. No? Naaalala lang nila ang Panginoon kapag kagipitan na. Amen. Yun po yun. Kasi naranasan ko yun eh. Ako mismo at lahat tayo. We admit that na nangyari sa buhay natin yun. Pero nalaman pala natin na hindi lang pala for emergency use si Lord. No? Following Jesus is a daily lifestyle. Amen? Because He is the life. He is your life.
Sabi ni Apostle Paul, for me, ang mabuhay ay kay Kristo. At kahit mawala ako sa mundong ito ay pakinabang. Sapagkat katagumpayan, sabi sa Biblia ng Panginoon, precious in His sight is the death of His saint. Amen? Pag nawala natapos ng isang anak niya, ang mission niya dito sa mundo, grabe, nagkakaroon ng celebration sa langit. No? At nung nakaraan lang, nagkaroon ng celebration sa langit. Bakit? Si Tito Kit, natapos niya na yung mission niya. Praise the Lord! And someday we will do the same. No? We will have that grand reunion because we have this living hope. Because our only hope is Jesus. Not silver and gold. Amen, mga kapatid. So kaya in response, sinabi ng mga apostol sa verse 4, wala naman kami niyan eh. Amen? Sino dito naka-encounter na hinihingan ka ng bagay o ng pera, pero wala kang maibigay dun sa kaibigan mo o sa kapatid mo. Pero ang ginawa mo, pinag-pray mo siya at shinaran mo ng Word of God. Parang ganito yun eh. Sabi ni Pedro, wala akong pinat eh. Wala akong ginto. No? Ngunit kung ano ang meron ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Ano bang meron si Pedro? Kapatid, anong meron ka ngayon? Anong meron ka personally sa buhay mo na kaya mong i-share sa kaibigan mo, sa mahal mo sa buhay, at sa kung sinong ma-encounter mo? Ano yung pinaka-meron ka na hindi mawawala sa iyo? Amen? Hindi mawawala yun eh. Bakit? It is rooted in your heart. Amen. Amen? And the Word of God can do many things sa buhay natin. Kaya sinabi niya, ibibigay ko sa iyo. Everybody say, give. Huh? Ang principle ng Biblia, mga kapatid, pinakamahalaga ng isang principle ay pagbibigay. Amen? Bakit? Dahil ang Diyos ang unang nagbigay eh. Amen po. Not literally na every time is money, no? No. Ano pa ba ang kaya natin ibigay? Yung oras po ba natin na ibibigay natin? Yes, that's why you're here. No? Yung ating po bang effort, yung ating pagtutulong-tulong para sa gawain ng Panginoon, maitaguyod ang gawain ng Panginoon dito sa community na ito, pagbibigay ho yun. Amen? Yung mga ideas natin, yung mga suggestion natin, no? That can strengthen the brethren, the gathering of the saints, pagbibigay ho yun. Kaya nga sabi sa Biblia, huwag niyong kaligtaan yung pagtitipon. Lagi kayong pumunta doon kasi merong ginagawa ang Panginoon sa bawat pagtitipon. Amen? Merong hinahayag ang Lord sa bawat pagtitipon na dapat mong marinig, dapat mong ma-receive dahil gustong ibigay sa iyo ng Panginoon yon. Ang fresh revelation, ang blessings of understanding, blessings of wisdom and knowledge. Gusto ng Lord ma-receive mo yun. Kaya kapatid, huwag mong pabayaan ang pagtitipon. Huwag mong pabayaan yung personal na devotion mo sa Panginoon, personal prayer mo sa Panginoon. Alagaan mo yan. No? At yun ang pinakamahalagang maibigay natin bukod sa pera. Amen. Bukod sa pagkain. Amen? Kasi ang taong wala pang lubos na pagkakilala sa Diyos, ang isip niya pinakamahalaga pera. Pagkain, daramtin. Pero pag binasa mo yung Word of God, chapter 6, no? Ano sabi ng Panginoon? Ano bang mas mahalaga, buhay o pagkain? Damit o yung katawan? Ano bang mahalaga? Sino sa inyo ang makadagdag ng buhay kahit isang oras? Wala. So unahin mo yung pinakamahalaga. Na ang pinakamahalaga ay yung relasyon mo sa Diyos. Ang pinakamahalagang relasyon sa buong mundo ay relasyon natin sa Diyos. Nang sa gayon, maging pagpapala tayo, dumaloy, overflow. That's our series. Overflow blessing, channel of blessing sa ibang tao. Kaya ganun yung ginawa ng mga apostol. Na-receive nila ang banal na Espiritu, na-receive nila yung boldness
yung wisdom, yung knowledge and understanding, yung mga gifts. No, na-receive nilang lahat yun at yun ang kanilang ibinigay. Kaya sa pangalan ni Jesucristo taga Nazareth, tumayo ka at lumakad ka. Amen. Sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, yung kinalulugmukan mong problema ngayon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, huwag mong problemahin, tumayo ka at lumakad ka sa pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Amen. Kasi marami po nai-stuck tayo eh. Sino dito yung nakaranas na stuck siya sa nakaraan? Grabe, ang tagal, no? Hindi ka maka-move on. Tingnan mo yung katabi mo kung naka-move on. Mahirap talaga mag-move on. Si Lord lang ang makakatulong sa atin. Amen. Hindi naman instant yun eh. Pero, ilagak mo sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Submit yourselves unto God. And the devil will flee from you. Yung mga tukso, yung mga panggagancho, yung mga pandaraya ni Satanas sa buhay mo, na wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lang, kasinungalingan yun. Sapagkat si Kristo ay nagtagumpay na doon sa kamatayan sa krus. At lahat ng mga bagay sa mundo ay kaya niyang ibigay sa iyo. Sa tamang oras, sa tamang panahon. Amen po ba mga kapatid? Kaya sa pangalan ng Panginoon Jesus, bakit laging ginagamit sa pangalan ng Panginoon Jesus? Dahil siya lang naman talaga yung Panginoon eh. Wala namang talagang ibang pangalan dapat tayong lapitan eh. Siya yung nagsakripisyo para sa kasalanan ng sanlibutan. He is the Lamb of God, Kordero ng Diyos, na pinaka-qualified na magsakripisyo para sa ating mga kasalanan dahil wala kahit isa na matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya bumaba ang anak ng Diyos mula sa langit, ipinakita niya kung gaano niya tayo kamahal, at doon inalay niya ang kanyang sarili para sa ikaliligtas ng sansinuko. Ano pang sabi niya sa verse 7? Hinawakan niya sa kanyang kamay, sa kanang kamay, ang lumpo at itinayo. No? So, ibig sabihin merong proseso eh. Hindi naman instant, uy, miracle ka agad. Nakita nyo? Ano yung munang binigay nila? Of course, kung i-analyze natin, malamang pinalalangin nila yon. Malamang kinausap muna nila yon. Amen? At malamang binahaginan sila niya yung limpo ng salita ng Diyos. At nung na-receive niya na yung salita ng nagkaroon ng pangunawa yung lumpo, o nga no, hindi lang pala talaga pera ang kailangan ko Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Hinalalayan niya. No? Everybody say association. Yeah. God wants you to be His associate. Sino dito naniniwala doon? Gusto ng Lord maging parte ka ng kanyang himala na ginagawa sa buhay ng mga tao. Amen? Hindi galing sa tao. Pero gusto ng Lord, gamitin ka niya. Ginamit yung kamay ni Pedro, ginamit yung kamay ni Juan. No? Ginamit yung kanilang bibig at yung kanilang pananampalataya upang makareceive ng kagalingan yung lumpo. No? By the way, ano po bang sinisimbolo ng lumpo? Hindi makatayo. Amen. Hindi makatayo, no? Ibig sabihin, hindi niya kaya sa sarili niya. Or kawalan ng kakayahan. Amen po? Alam niyo po ba mga kapatid, tayong lahat dati mga lumpo? Yes. Sino ito mga amin? Yes. Hindi natin kayang tumayo. Kailangan pang may umakay sa atin. Hirap na hirap tayong umusad. Kailangan laging may umalalay sa atin. Kailangan laging may nagpapaalala sa atin. Amen. Pero dahil inaccept mo ang regalo ng Panginoon, which is healing, not only physical, kundi yung lalo-lalo na spiritual, ngayon, siya ay tumayo. Nagkaroon na siya ng kakayanan. Amen. Yung dating walang kaya, binago ng Panginoon, nagkaroon na siya ng kaya. Kaya niya nang tumayo sa sarili niyang mga paa.
gusto ng Panginoon, kaya mong tumayo sa pananampalataya mo. Meron kang paninindigan sa relasyon mo sa Panginoon. No? This is not about any sect, no, or group. This is all about your personal relationship with God. Amen. Na walang ibang tutulong sa iyo, mga kapatid, sa kalumpuhan mo, sa kawalan mo ng kakayanan, walang ibang tutulong sa iyo, kundi ang Panginoon, at gagamit siya ng tao para ma-receive mo yun. Amen. And by the way, hindi sila magkakakilala. Amen? Yes. Minsan, actually, yung ginagamit pa sa atin ng Panginoon, strangers. Amen? Para makareceive ka ng healing, no? This is, yung katotohanan, no? Kadalasan, no? Hindi naman lagi. Kadalasan, yung ginagamit sa atin para tayo makatayo sa pananampalataya, minsan, hindi talaga natin kilala. Amen? At magugulat ka na lang, sino yun? Yung tumulong sa akin. Amen? Pero ginamit yun ng Panginoon para makatayo ka sa sitwasyon na mayroon ka. Amen? Noon din lumakas, instant. No? Miracle can be received at the same day. Everybody say, same day. Alam mo ba, kahit nakaupo ko ngayon sa kinaupuan mo ngayon, God can do miracle while you are listening the Word of God. Amen. God can reach out your loved ones. God can reach out. Hindi maikli ang kamay ng Diyos. God can speak doon sa mga taong pinapanalangin mo right at this moment at makareceive sila ng healing, miracle mula sa Panginoon. Amen. Kaya doon din lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ano po yung ginawa? Tinayo nila, no? Tinayo nila yung lalaki. Kailangan po natin magtulungan, mga kapatid. Minsan, dumaraan tayo kahit Kristiyano na nalulumpo ka dahil sa problema. Aminin mo man o hindi. Amen? Kaya, sabihin mo sa katabi mo, magtulungan tayo, kapatid. Amen? Huwag tayong maglumpuhan. Amen? Yes. No? Huwag natin pag-iralin yung karamihan na ginagawa yung crab mentality, yung naghihilahan pababa. No? Mag-angatan tayo. Itayo natin ang bawat isa. I-upgrade natin ang bawat isa. Ipanalangin natin ang bawat isa. Paalalahanan natin ang bawat isa na may Diyos. Dahil baka nakakalimutan niya na may Diyos, na may pag-asa pa sa kinalulumpuhan mo ngayon. Amen? Ganun ang nais ipakita sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng teksto na ito. Na mga anak, no? Kapag kayo ay nalulumpo sa mga pagsubok, sa mga problema at suliranin ng buhay, mga anak, tulungan kayo, itayo nyo ang isa't isa. Amen. At ikaw, kapag nagpagamit ka sa Panginoon, willing ka, available ka, na gamitin ng Lord para tulungan ng kapatid, para tulungan ng ibang tao. Kapatid, you will experience miracle after miracle. Sino dito yung gusto maka-experience yung miracle ng Panginoon? Amen. Parang apat lang. Sino dito yung gusto maka-receive ng miracle ng Diyos? Amen. Ang kailangan lang, you need to be available. No? Kasi baka pagdating nung suddenly, alam niyo yung word na suddenly? Yung bigla ang encounter o bigla ang may pinagawa sa iyo ang Panginoon, nag-prompt ang banal na Espiritu, tulungan mo yan. Boom! Andun ang miracle. Hallelujah! Amen po mga kapatid. Kaya napakahalaga sa atin na magtulungan, magpanalangin, magmahalan. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, malalaman ng sanlibutan na kayo nga ay mga alagad ko kung kayo ay mag-iibigan sa isa't isa. Amen po? Hindi po tayo nagsisiraan. Amen? Yes. Hindi tayo naglulumpuhan. Amen? Yes. No? Kung meron po tayong pagkakaiba, hindi
hindi pagkakaunawaan, inaayos natin yan in prayer. Yes. No? And in agreement that we must be submitting our hearts to the Lord. Yes. Glory to God. Hallelujah. Amen? Lahat po ng bagay na aayos sa pamamagitan ng salita ng Diyos at panalangin. Glory to God. Hallelujah. No? Kaya, mga kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon, let us realize na si Peter and John ay katulad ng din natin. Amen? Hallelujah. Tao lang din sila. Yes, they are apostles. Yes, totoo po yun. Pero, katulad ng paggamit sa kanilang Panginoon, kayang din gawin ng Lord sa buhay mo ngayon. Amen? Peter and John were focusing on their mission. Everybody say mission. Ano po ang mission ng bawat Kristiyano? To share the gospel. Amen. Yung hindi natin i-keep, hindi natin itago na sa atin lang, hindi keep it secret. Amen? Ngayon talagang i-share natin, mag-invite tayo, ibahagi natin na totoo ang Panginoon. Amen. Na siya talaga ang pag-asa natin. Na hindi silver and gold. Doon bang tayo doon kumapit? No? Peter and John were focused on their mission. At nung kanilang nasalubong ito, the man thought they were going to give him money. Anong akala ng pulube, nung lumpo? Akala bibigyan siya ng pera. No? Kasi yun yung kanyang hinihingi. Nga lang, mga kapatid, dapat nating malaman, hindi lahat ng hinihingi natin, yun yung ibibigay. Yes. Hallelujah. Marami sa hinihingi natin, hindi yun yung ibibigay. Yes. Hallelujah. Amen, mga kapatid. No? Pero ang kinaganda nito, doon mas maganda yung bibigay kaysa sa hinihingi. Amen. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. 101% sure na mas maganda ang ibibigay ng Diyos kaysa sa hinihiling mo. No? Or pwede rin naman, tama yung hinihiling mo at yun ay ibibigay ng Diyos. Ang sabi sa 1 John, di ba? Kung ayon ay kalooban ng Diyos, hindi niya pahihindian na yun talagang ibigay sa iyo. Amen? Kaya, kahit anong mga sagot ng Panginoon, grasya eh. Amen. Kahit ba no ang sagot ng Lord, grace pa rin? Yes, biyaya eh. Yes. Yes. Kasi, sabi mo sa Panginoon, Lord, gusto ko pong maging isang ganito. Ganito yung trabaho ko or magkaroon ako ng ganitong negosyo. Eh sabi ng Panginoon, no. Yung no na yun, hindi rejection. It's redirection. Yes. Amen. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Yung paghindig sa'yo ng Panginoon sa mga hinihiling mo sa Kanya, hindi ba? Aminin natin, nasasaktan tayo, Lord, bakit hindi mo sinagot? Amen? Bakit ang sagot mo ay no? Aminin natin, yung iba nga, minsan nagtatampo pa eh. Hindi mo na ako mag-church. Kasi ang sagot ni Lord, no. Hindi po ganun yun. Kapatid, dapat malaman mo, mas matalino ang Diyos sa iyo. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Alam ng Lord yung future. Eh, papaano kung yun ang ibinigay niya sa iyo? Eh, ikapapahamak mo pala. Ayaw ng Lord na mapahamak ka. Katulad ng mga magulang. Kapag yung anak mo ba humingi ng konsilyo sa iyo, ibibigay mo? No. Bakit? Alam mo, ikapapahamak niya. Yes. Actually, kahit nga hingi niya papel eh. No? Hindi mo ibibigay eh. Lalo na yung kasing edad ni Eliana. Bakit? Kakainin niya yung papel. At hindi makakabuti sa kanya yun kahit umiyak pa siya. Amen? Kahit maglumpasay pa siya, ibigay mo sa akin, Papa, Daddy, ibigay mo sa akin. Hindi ba minsan may punto sa buhay natin, ganun tayo sa Diyos? Lord, ibigay mo sa akin! No? Pero ang sagot ng Panginoon, no. O pwede ang sagot ng Panginoon, wait. Amen? Pwede ang sagot ng Panginoon, wait, anak. Have faith. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang matakot. Tuloy-tuloy ka lang. Amen? Have faith. And in His perfect time, Amen. it will be in order. Yes. No? Ibibigay ng Panginoon yung kailangan mo. Your needs
not your creeds. Ulitin ko. God knows your needs and He will not give you your greeds. Iba yung wants, iba yung gusto mo lang sa talagang kailangan mo. Yes. No? Mga kabataan, hindi porket may gusto ko sa kanya, kailangan mo siya. Tama ba? Dapat ba marinig ng mga kabataan yon? Yes. Hindi porket gusto mo siya, nagkagusto ko sa kanya, ay siya ang kailangan mo. Huh. Buti na lang nasabi ko yun. Reminder yan eh. Di ba? Kasi maraming mga kabataan ngayon, iba eh. No? Sa loob mismo ng school eh. Amen ba? Kaya ang prayer natin ngayon, isa sa prayer natin ngayon, mapasok ng gospel ng mga eskwelahan. No? Magkaroon talaga ng biblical principle na subject sa bawat school. Mapatupad nawa ng gobyerno na ipakilala si Jesus. Nang sa gayon, maging maayos ang susunod na henerasyon. Amen. Uulitin ko, hindi porket gusto mo ay siya ang kailangan mo. It is also applicable to all of us here, even we are adults. Hindi porket gusto natin mangyari yung gusto nating mangyari sa buhay natin, ay yun ang kailangan natin. Minsan, ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, ito muna ang iyong unahin, bago yan. Amen. Amen! Amen. Kasi gusto ng Panginoon naka-in order, nakaayos lahat, perfect timing, perfect chance, no? Na ikaw yung makareceive doon sa tamang panahon ng Panginoon. Amen. Kaya nga, akala nung lumpo, bibigyan siya ng pera. Ngayon, inexplain ni Peter, wala kami niyan. Wala kaming silver and gold. May ibibigay kami sa iyo. No? This would have seemed a strange direction. Kasi bakit? Bakit wala naman ako ibang hinihingi kundi pera. Di ba? Sabi nung lumpo. Pero ano yung sinasabi niyong ibibigay niyo sa akin? No? But Peter did not leave it at that. Hindi nila iniwan yung lumpo. No? At talagang nag-focus sila, kausapin yun siya. Peter grabbed the man's right hand. Sipin mo, kinausap siya, shinare yung word of God. At nakita niya, no, na talagang kailangan nito si Jesus. Amen? Sino dito yung mga meron ka sa isip ngayon na talagang alam mo kailangan niya si Jesus? Yung mga tao na nasa isip mo ngayon na alam mo kailangan nila si Jesus. Kasi ganun din yung naranasan natin. Kailangan pala natin si Jesus. Nakakala natin parang for occasional lang si Jesus or emergency use. No. Every day of our lives. At anong nangyari? Immediately. Everybody say immediately. Diba? Immediately, instantly, lumakas. Lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. At sa verse 8, anong sabi? He jumped to his feet. Katunayan, ng paglakas niya, ay lumuntad siya. Yes. Amen? Lumukso, palukso itong tumayo. Di ba? Mula sa pagkakaupo, palukso siyang tumayo. Kasi grabe, na-receive niya yung word of God. Na-receive niya si Jesus as his Lord, Savior, and as his King. At hinawakan ni Peter, ginamit yung kamay ni Pedro para ma-receive, dumalo yung miracle sa katawan ng lumpo. At pagka hawak ni Pedro sa kanyang right hand, itinayo niya at lumukso. Nagsimulang lumakad. Sabihin mo sa katabi mo, you can start with Jesus. Amen? Kahit marami kang mga bagay na paulit-ulit na lang na nangyayari na para bang walang progreso, kapatid, you can start with Jesus in your new season, in your beautiful season. At ano yung tawag doon sa pintuan? Nung kinauupuan nung lumpo, pintuang maganda. Ang pangalan ng pintuan na yon, beauty or beautiful door. No? Bakit natin sinasabi yun na, ano ba yun? Coincidence ba yun? Hindi.
Dahil doon nilagay siya ng Panginoon dahil napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Amen? Isipin mo, katabi mo lang yung maganda. Tingnan mo yung katabi mo. Katabi mo lang yung maganda na may plano palang gamitin ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo, nandoon siya sa pinto ang maganda, pero ang nasa isip niya ay pera, pera, pera. Yun lang ang nasa isip niya. Hindi niya nakikita yung mga magagandang plano ng Diyos sa kanya until dumating si Peter at si John. Amen. Na pinakita ni Pedro at ni Juan na napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo. Mas maganda kaysa pa sa hinihiling mong pera at ginto. Amen? Kaya the man made a commotion. No? Anong ginawa niya? Pumasok siya sa templo. And of course, in that picture, siguro talagang maraming tao, syempre nasa templo eh. Amen? Maraming tao doon na nakikilala yung lumpo na yun. Pumasok siya sa templo kasama nila. Sama-sama silang lumulundag. Hallelujah! Di ba hawak-hawak ni Peter at saka ni John yung lumpo, tapos nakatayo na, tapos lumakad, inalalayan nila ang makapasok sa templo eh. Kapatid, yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kapag meron kang naidala sa Panginoon, alalayan mo siya hanggang sa matuto siyang magpuring at maglingkod sa Panginoong Diyos na buhay. Papasok sa presensya ng Diyos. Amen? Sabay-sabay sila. Oh. Pumasok siya sa templo. Sino yung kasama niya? Si Peter at si John. Sabihin mo sa kapatid mo, walang iwanan kay Kristo. Hallelujah! No? Walang iwanan sa pamilya ng Diyos. Sama-sama, kahit sa pagsubok, kahit sa kalumpuhan dahil sa problema, tulong-tulong at magpupuri at maglilingkod at sasamba pa rin sa Panginoon ng sama-sama. Amen? Ganun yun eh. Sa pamilya ng Diyos, walang iwanan. Hindi yung okay ka na, pala ka na dyan. Hindi yung gano'n. Sama-sama. No? Naglalakad. Hallelujah. Everybody say, walking in the presence of God. Hallelujah. Sipin mo, kapatid mo, no, sa Panginoon, kasama mo yan. Kasama ka niyan sa prayer. Kasama ka niyan sa gawain. No? Praising the Lord. Lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Bakit sila lumulundag? Ano ba ang nagpapalundag sa tao? Kagalakan. Yes. Higit pa to sa nanalo sa loto. Amen? Kasi better than silver and gold. Lundag. Bakit? Dahil mabuti ang Diyos magpakailanman. Praise the Lord. Talagang hindi na naman pipigilan yung sarili mo eh. Kapatid, alam mo, kapag naunawaan mo talaga na sobrang buti ng Diyos sa buhay mo, hindi maaaring hindi ka talaga, Lord, yes. Talaga magpupuri sa Kanya. Amen. Parang wala ka nang pakialam sa mga katabi mo. Kasi nga, it's between you and the Lord. He is my God. He is my Jesus, my Lord. My strength, my strong tower, my healer, my provider. He is everything we need. Yes, hallelujah. No? Wala silang pakialam sa mga tao doon. Na parang sabihin ba sa kanila, ay parang mga baliw. Wala silang, hindi mahalaga yung ingay ng mundo. Ang mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi mahalaga yung mga naninira sa'yo. Hindi mahalaga yung mga mahilig magkomento. Hindi mahalaga yung mahilig sa argumento. Ang mahalaga ang papuri at pasasalamat at relasyon mo sa Diyos. Amen? At ipapakita ng Diyos, your cup will overflow in the front of your enemies. Surely, goodness and mercy shall follow you. Hindi mo na kailangang maghabol sa blessings. Ang blessings na ang maghahabol sa iyo. Hallelujah! Because of the presence of God, because He
is your great shepherd. Praise the Lord. Walang iwanan sa pamilya ng Diyos. Sabay-sabay naglalakad, sabay-sabay lumulundag, sabay-sabay nagpupuri sa Diyos. Amen? He was not only walking but leaping and praising God. The man made a commotion. Grabe, eksena talaga yun sa loob ng templo. Dahil yung mga tao doon, minsan parang talagang grabe yung pagiging relihiyoso. Na bawal magiging dito. Dapat tayo ng tayo sa presence to the Lord. Dapat tayo. Meron tayong maling kaisipan na kapag lundagan at maingay ay hindi sa Diyos. Pero ang daming beses mong mababasa sa Biblia, si Haring David sumasayaw. Wala siyang pakialam dahil siya ay worshiper. Dahil siya ay totoong anak ng Diyos. Na talagang isisigaw ko, si Jesus ang aking Panginoon. Yun ang kanyang katuwiran eh. Diba? Dahil hindi niya iyon mapipigilan. Walang makakapigil sa pagpupuri sa Panginoon. Kahit magka-pandemic, kahit magkaroon pa ng mga virus dyan, no one can stop a true worshiper. Talagang maglilingkod at magpapatuloy yan sa Panginoon. Kahit online pa lang yan. Kahit anong paraan gagawin yan. Hindi, unstoppable ang mga anak ng Diyos. Hindi napipigilan. No? And this 2026, I know God will do miracles in DOCG. And you shall be unstoppable because your focus is not on money. Your focus is not on your pangarap. Your focus is on your Lord and Savior, none other than the Lord Jesus Christ. And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen? Lahat ng pangangailangan mo, alam na ng Diyos bago mo pa man sampitin. Ang gusto niyang gawin mo ay yung pagkalikha niya sa iyo, ang disenyo ay sumamba ka at magpuri at talagang itaas ang ngalan niya. Amen? Kaya yung mga tao doon, they realize, ito yung lumpo doon sa pinto Grabe, ang ginagawa nito? May kasama pa siyang dalawa. Nagpupuri sila. Diba? Nakita ng lahat. Ibig sabihin, maraming tao. Kapatid, ganyan ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Makikita ng lahat ng kakilala mo na yung dating buhay mo, wala ka na doon. Dahil inangat ka na ng Panginoon. Dahil ang Diyos mo ay buhay. At wala na yung dati. Lahat ay bago na sa buhay mo ngayon. Amen? Lahat nakakita. Ang tagal nang naghihirap nun. Diba? Sabi mo, tagal nang naghihirap nun, tagal nang lumpo nun. Lagi lang yung talagang lugmok, di ba? Tapos, lagi lang bukang bibig niya, pera, pera, pera. Pero nung nabago na siya, Jesus, Jesus, Jesus na. Hallelujah. Praise the Lord na siya. Amen? Better than silver and gold. Nakita yun ng lahat. Na mas maigi pala yung natanggap niya kaysa sa hinihiling niya. Nakita ng lahat yung kapangyarihan ng Diyos na natanggap nung lumpo na yun. Simula siya yung pagkabata. Isipin mo mga kapatid, sino dito yung mga naranasan simula pagkabata mo? Maraming hirap at sumpa ang dinanas mo. Pero nung na-encounter mo ang Panginoong Jesus, unti-unting nagbago yung pananaw mo sa buhay. No? Na yung dati, ikaw ay judgmental. Ginajudge mo yung mga tao. Na may persecute ka, naninira ka. No? Pero ngayon, nung nakilala mo si Jesus, nagiging blessing ka na. No? Kahit sa mga umaaway sa iyo, ang sinasabi mo sa kanila, God will bless you. Amen? Kaya mo lang sabihin yun ngayon. Bakit? Dahil nag-uumapaw ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Bukod sa buhay na walang hanggan na binigay niya sa iyo, meron kang assurance and security of your future because Jesus holds your future. Amen?
Nang makilala nila, ito yun na, yung pulubi. Ito yun na, yung wala namang sinabi tong taong to Pero pinakita ng Diyos na kahit yung ganong sitwasyon na parang walang-wala, ay kaya niyang baguhin in an instant. No? Kaya niya. Yung pulubing dati nakaupo na namamalimos. Ano ibig sabihin ng namamalimos? Walang-wala Amen? Yung talagang, bigyan niyo ako. Ganun Nandun sa pinto ang maganda, beautiful temple. Ang templo ng Diyos ay napakaganda. Amen. Amen. The church is beautiful dahil sa mga tao na binago ng Diyos. Kaya nagiging maganda ang church hindi lang dahil sa mga physical na nakikita natin, kundi dahil sa mga taong binago ng Diyos. Pintuan pa lang maganda na. Parang gano'n yun no? Yung maaliwalas yung mukha mo, di ba? Pag nakita ka nung kakilala mo na wala pang relationship sa Panginoon, ninitian mo siya na binati mo pa siya, no? At hindi mo alam nung oras na pala na yun, sobrang problemado niya, at nagkausap kayo, at naibahagi mo si Jesus sa kanya, at nabago ang buhay niya. Amen? Grabe, kaya pintuan pa lang, di ba? On the surface pa lang, on the outlook pa lang, nakikita mo na talaga ang isang Kristiyano. Kahit puno-puno ng problema yan, nagagawa niya pang mag-smile, ngumiti. Bakit? Dahil meron siyang pinangahawakan, walang iba kundi salita ng Diyos, at ang kanyang pag-asa ay ang Diyos. Amen? Sino dito yung nagagawa pang ngitian yung mga tao sa paligid niya kahit sobrang dami ng problema? Alam mo kung ano yun? Regalo yun ng Diyos sa iyo. No? Na in every day of our lives, this world is a fallen world. A lot of depressed people, a lot of stressed people, ang daming merong mga anxiety, ang daming hindi nila alam kung ano ang direksyon talaga ng buhay. Kaya kapatid, kaya kang gamitin ng Panginoon. Ngayong nalaman mo na ang totoong kahulugan ng mabuhay. Ang mabuhay ay para sa Diyos. Amen. Kaya sa pintuang maganda, nakita nila, ito yung taong yun. Ang tagal ng panahon, lagi lang siya nandoon. At namangha sila. Everybody say, amazing. Is your God amazing? We have an amazing God. He is wonderful. No? He is amazing God. Grabe. No? Kamangha-mangha. Kaya niyang baguhin, maghimala sa isang tao na mayroong pananampalataya sa Kanya. Namangha yung mga tao sa paligid niya at nagtaka sa nangyari sa Kanya. Bakit kaya sila nagtataka? No? Bakit kaya sila nagtataka nung ikaw ay dating lugmok, ngayon nakatayo ka na? Bakit? Marami kasing mga tao sa paligid mo, gusto nila bagsak ka lang. Gusto nila hanggang dun ka lang. Pero sabi ng Diyos mo, hindi ka hanggang dyan lang. Meron akong magandang templo, papapasukin kita at ikaw ay magiging kakaiba, mamamangha silang lahat. Dahil ang kapangyarihan ko ay hindi galing dito sa mundo. Better than silver and gold. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Kaya nga, they wonder, yung crowd, no? Kaya si Peter sa verse 11, Peter preached on his great sermon habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na portico ni Solomon. Patakbong lumapit sa kanya ang mga taong takang-taka sa nangyari. No? Kasi grabe yung ginawa No, takang-taka at lumapit kanino? Kay Pedro. Dahil sa akala nila, dahil kay Pedro kaya nakalakad. No? Dahil sa akala nila, dahil kay Juan. No? Yung iba, akala nila, ay dahil to kay pastor. Ay dahil to kay sister. Ay dahil to kay brother. No.
Ginamit lang siya. Amen. Amen? Kaya pinangalan ni Pedro, he explained, yung taong lumpo na yon, nakatanggap ng healing, hindi dahil sa amin. Yes. Hallelujah. Yung taong iyon, nakatanggap ng pagbabago sa buhay niya, hindi dahil sa pastor, hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Diyos. Sa biyaya ng Diyos, magkakaroon ng buhay. Amen? Yun ang sinabi niya sa mga tao. Sa verse 16. Sa verse 16, ang kapangyarihan ng may lakas sa pangalan ni Kristo. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling. Hindi nila credit grabber. Hindi nila ginab yung credit. Hindi nila sinabi na, oo, kami ang mga apostol. Talagang kami yung dahilan eh. No? Kaya kayo, sumampalataya kayo sa aming mga apostol. Wala silang sinabing gano'n. Ang sinabi nila, ang kapangyarihan ng pangalan nino? Sino? Sino? Si Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Praise God. Nangyari ito dahil sa pananalig. Ulitin ko. Nangyari ito dahil sa pananalig. No? Sa pangalan ni? Two-way po yan yung miracle. Sa pangalan ni Jesus at sa pananalig. Kasi minsan, kahit sinasabi natin sa pangalan ni Jesus, hindi nare-receive. Sarado yung pinto. Alam mo kung bakit? Kasi yung taong binabahaginan mo, sarado pa at hindi pa siya nananalig. Pero, kung nananalig yung pinagpe-pray mo at binabahaginan mo ng salita ng Diyos, bukas yung kanyang pinto, bukas ang langit sa himala, magkakaroon ng exchange. Kukunin ng Diyos yung bigat ng loob mo, papalitan niya ng kagalingan at kapangyarihan sa buhay mo. Praise the Lord! Amen! Kaya nangyari yun dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusan nagpagaling sa kanya. Tulad ng inyong nakikita. Malakas po ang boses ni Pedro. Kung babasahin niyo yun. Kaya nilakas ako. Parang tumingin sa inyo. Na hindi tao ang kailangan natin. Oo, gagamitin ng Lord bawat isa sa atin. Pero, the ultimate source of miracles, blessings, wisdom, knowledge, and understanding, ang nag-aayos ng buhay mo, ng buhay natin, ng bansa natin, ang pag-asa natin, ang magpapagaling ay ang Panginoong Jesus. Amen. Hindi kung sinong tao. Hindi basta kung sinong leader. Kaya mahalaga sa bawat Kristiyano, ipanalangin lagi yung mga nakaupo sa ating gobyerno. Amen? No? Na makita nila, maalaman nila na merong pag-asa sa ating bayan. At matatagpuan lang yun sa salita ng Diyos. At ang buhay na salita ng Diyos ay si Jesus. Amen, mga kapatid. Kaya, in the name of the Lord Jesus Christ, that lame was healed. Peter boldly proclaimed, sabi sa verse 12, basahin natin. Yung bagong verse yan. Sabi doon, nang makita ni Pedro mga tao, sinabi niya, mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa ganitong pangyayari? Sa ganitong himala? Bakit ninyo kami tinitignan? Akala ba ninyo napalakad namin siya? Dahil sa sarili namin kapangyarihan o kabanalan? No! Nagkakamali kayo. Anong sabi sa 13? Niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob, ang kanyang lingkod na si Jesus, na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Kayong ipinasya na nito na palayain siya. Na kahit naghugas kamay si Pilato, anong ginawa ng mga Israelita? Mas pinili pa si Barabas kaysa kay Jesus. Sino ba si Barabas? Isang halangang kaluluwa, kriminal. At alam mo ba, ang sinisimbolo ni Barabas ay ikaw at ako.
tayo ay masasamang tao, Yes. Jesus chose to be pierced on the cross para palitan tayo na kung saan dapat tayo ang maparusahan. Ngunit dahil sa pag-ibig niya sa atin, siya ang umako ng parusa. Yes. Hallelujah. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid. Yan, dapat ma-realize to ng mga tao eh. Wala kayong pakialam kay Jesus. Pinababayaan niyo yung gawain niya. Wala kayong pagmamahal kay Jesus. Sinasabi ni Peter, nakita niyo, pinagkanulo niyo pa siya, pinili niyo pa si Barrabas. Malakas na sinabi ni Peter yun. Yes. Kahit pinapalaya na siya ni Pilato, pinili niyo pa rin ipako sa krus. Sigaw kayo ng sigaw, di ba? Ipako siya sa krus. Masaya kayong nakikita siyang nahihirapan. Sinabi ni Pedro yun doon. At hiniling na palayain, no? Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Kasama tayo doon, mga kapatid. Yes. Nagparusa. We are all guilty Yes. of that. Yes. Ngunit, siya'y muling nabuhay. Sabi ng Panginoon sa krus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yes. Ganun tayo kamahal ng Diyos. At pinatunayan niya siya'y Diyos, muli siyang nabuhay, saksi kami sa pangyayaring ito, sabi ni Pedro. The people of Jerusalem were witnessing what all the prophets had foretold. Sabi sa verse 24, malapit na po, ano? Yung ating conclusion. Sabi sa verse 24, ang lahat ng mga propeta kasama si Samuel at ang mga kasunod niya ay nagpahayag din tungkol sa panahon ito. Yung ganitong last days sinabi niya sa verse 25, ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno nang kanyang sabihin kay Abraham, I will bless you. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lahi. At sa verse 26, kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod na si Jesus, sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masamang pamumuhay. Grabe yung pag-ibig ng Lord. Yes. Hallelujah. Sino dito yung nare-realize ulit ngayon na grabe yung pag-ibig ng Lord? Yes. No? Amen. Grabe eh. Kaya talagang lulundag ka eh. Lord, salamat! Amen. Kasi hindi mo ako iniwan. Hinayaan mo ang sarili mo ang siyang mag-alay. Imbis na ako yung magparusahan. Amen? Grabe po, no? Kaya He responded to the blessing. Isipin nyo, pinaslang, pinatay yung banal at matuwid na ang Panginoong Yesus. Pero anong pinalit ng Lord? Blessing. Amen. Anong pinalit ng Lord? Pagmamahal. Tayo ba kaya natin yun? Yung mga chumichismis sa atin, yung mga naninira sa atin, yung mga umaaway sa atin, kaya mo bang i-bless sila? Magagawa mo lang yun kung overflowing ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Amen. That is a miracle. Ipakita natin ang totoong pagiging Kristiyano. Amen. Amen. It's not about you. It's not about Peter. It's not about John. It's not about Pastor Dean. Yes. It's all about Jesus and what He has done at mga bagay na gagawin niya pa sa buhay niyo. Amen. Jesus is the healer. No? Pero ang nakakalungkot, maraming nakareceive ng healing, hindi na bumalik. Sabi sa Luke chapter 17 verse 19. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nung nakalaya na sa kalungkuhan o sa anumang sakit karamdaman o anumang problema sa buhay, nag-bless ang Panginoon. Anong ginawa? Nagbalik. No? Pero sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong. Dito naman yun sa isa, senaryo. Pero yung una, atras tayo, sa 15, mapuna ng isa, siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw. Bumubulong ba? Bumubulong? Sumisigaw.
glorifying God with a loud voice. Amen. Jesus made it a point to commend the man for his faith. Amen? Dahil sa iyong pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga, Jesus is the King of our lives. We see the connection, no, between faith and gratitude. Everybody say faith and gratitude. Pag sinabing pananampalataya, yun talagang walang halong duda. No? At pag sinabing gratitude, lubos-lubos na pagpuri at pasasalamat sa Kanya. Kapag ang pinairal natin, faith and gratitude, miracle will happen. No? Kapag hindi natin na pinairal yung pride, kapag pinairal natin yung surrender to God, pananampalataya, pananalig at pasasalamat sa Kanya, miracle will overflow in your life. Amen. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ano po ang nais pagawa sa atin ng Panginoon? No? Now is the perfect time na sinasabing ng Panginoon, no, saying, in order to believe in Christ, a person must have gratitude. Ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, gratitude. Ayan. Ano ibig sabihin ng gratitude? Sa Tagalog, utang na loob. Pagpapasalamat sa Diyos. You must have a gratitude. It is clear that gratitude is well expressed in glorifying God. Isa sa pinakamataas ng level ng panalangin ay pasasalamat. Amen. Pasasalamat, pasasalamat. Yun lang. No? Ito ay araw ng pasasalamat, Amen. mga kapatid. At alam natin, kapag tayo lagi nagpapasalamat sa Lord, sinasabi ng Biblia, ang kanyang pagpapala na ipinangako kay Abraham ay matutupad sa iyo. Amen. Yes, thank you, Lord. Amen? Hallelujah. Kaya, as demonstrated by man, anong sinabi? Mababasa mo, ma-analyze mo, ma-discern mo, nung ibinigay ni Pedro kung anong meron siya, nagpasalamat yung lumpo. Amen? Nagpasalamat yung lumpo. And do we express our gratitude and acknowledge Him? Sinasabi natin, may lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. Anong pangalan? Kristo. Kanino tayo nagpapasalamat? Doon sa tumubos sa atin, walang ibang pangalan. Kilalanin mo siya. Amen? Sa anumang panahon, sa anumang oras, give Him glory, give Him praise. Sa kabila ng malalakas na alon, kalungkutan, problema at suliranin, kapatid, pasasalamat ang iyong itaas at patuloy na ibigay sa Panginoong Diyos. Tayo pong lahat na ito sa oras na ito. And as we worship God,